Purihin ng Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Sino po sa inyo dito nagagalak at natutuwa po na ang Panginoon po, hindi lamang po tayo ang tinuturuan mula sa Kanyang salita as well as yung ating pong mga anak. Can I hear aloud, amen? Amen. Purihin po ang Panginoon. Glory to God. Totoo po ba, pag may bata sa simbahan, nagagalak po ang Panginoon? Sabi ng Bible, don't let the little children ihiwalay sa akin, bagos sila ay palapitin sa akin. Can I hear aloud, amen? Amen. Salamat po sa Panginoon. Thank you, John Mar. Glory to God. Purihin ang Panginoon. Today, pag-uusapan po natin, we are in, ang topic po natin sa buwan po ng March, no po? Tayo po ay nasa March na. Ang bilis po ng panahon. Hello, may kausap po ako sa No, grabe po, ang bilis po ng panahon. Ang ating pong tema sa buwan na ito ay increase in faith. Sino po sa inyo naniniwala na gusto ng Panginoon increase ang ating pananampalataya? Hello, parang walang nagsasalita dito. Totoo po ba? God wants us to increase our faith. Lalakaran po natin ang taon ng 2025, may increase. Sabi mo sa katabi mo, may increase. Grabe, alam niyo po kaming mga kapastoran, na grabe ang ginagawang increase sa amin ng Panginoon at nasaksihan ko kung paano kumikilos ang Panginoon sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Alam niyo po, we have so many testimonies to tell kung paano nag-work ang Panginoon in our ministry, not only in our ministry, even in our faith. Ay nagtumatrabaho po ang ating Diyos na buhay. Sino po sa inyo dito naniniwala when God increase our faith as a minister of the word, ganun din po ang gagawin ng Panginoon dun sa kanyang mga nasa ilalim. Can I see hands right now? Totoo po ba yun? I-increase po tayo ng Panginoon. This morning, the title of our message ay pinamagatang Faith in Uncertainties. Pananampalataya sa panahon ng kawalang katiyakan. Sino po sa inyo mag-a-agree? May mga kawalang katiyakan sa ating pong mga buhay. Taas ang kamay. Pastora, walang katiyakan pagdating sa pagbabayad ng mga bills kasi wala pa po kaming pambayad. Taas po ang kamay. Ang tuition fee ng anak namin, Pastora, wala pa po, pero naniniwala kami't nananampalataya, paparating na po. Can I hear amen on that? Alam niyo po, marami po tayong uncertainties. Maraming mga bagay na hindi inaasahan nangyayari. Can I hear aloud, amen? Pero, inaalaw. May mga bagay na hindi natin inaasahan nagaganap sa ating buhay, pero pinahihintulutan. Hello, are you with me? Today, we are going to talk about the sustaining power of faith in times of uncertainties and in times of testing. Meron pong sustaining power, meron pong makapangyarihan, may kapangyarihan ng pananampalataya sa panahon ng mga uncertainties, sa panahon ng kawalang katiyakan at sa panahon ng mga testing. Tingnan mo nga po yung mukha ng katabi mo, mukha po ba yung walang pinagdadaanan? Ha? Mukha po ba yung walang pinagdadaanan? Pastora, mukhang walang pinagdadaanan kasi itong katabi ko na to, kahit may problema, laging masaya. Sino po sa inyo dito masaya sa umagang ito? Taas ang kamay. Ramdam niyo po ba yung presensya ng Panginoon while we are singing kanina? Ang tindi nun. Alam niyo po, naiiyak ako sa tindi. Sabi ko sa Lord, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Lalo pag may pinagdadaanan ka. You never stop working. Naniniwala po ba tayo that God has give us power to overcome even difficulties, even circumstances na hindi mo maintindihan at hindi mo maunawaan? He gave us that power. Ngayong umaga, pag-usapan natin yung pananampalataya ang mag-guide po sa atin through the help of the Holy Spirit. Sabi mo sa katabi mo, to overcome. To overcome. Siya ang magdadala sa atin. Oo nga, no, Lord. Alam niyo po, mga magulang at mga kapatid, marami po kaming mga karanasan. No po, na kung saan inalaw ng Panginoon at pinahintulutan ng Lord na daanan namin para makita namin yung laki ng kamay niya kahit sa maliliit na bagay.
No? Sino po sa inyo dito sa umagang ito, hindi nangangailangan ng assurance sa panahon ng uncertainties? Wala pong magtataas ng kamay for sure. Lahat tayo, pag tinanong, kailangan mo ba ng assurance mula sa salita ng Panginoon sa panahon ng problema? Lahat tayo ang sasabihin, yes, Pastor. Tama. Lahat tayo magsasabi, Pastor, we need assurance. Especially in difficulties ng ating pong mga buhay, ang mga pinangahawakan ng mananampalataya, Lord, I want assurance that I am going, Panginoon. Lalabas ako dito sa sitwasyon na yon. Can I hear aloud, amen? Lord, kailangan ko ng assurance na mapagtatagumpayan ko po itong bagay na ito. Can I hear aloud, amen? Mga magulang at mga kapatid, I want you to know that God has given us the capacity to exercise our faith. Binigyan ako ng kapasidad ng Panginoon para yung pananampalatayang meron po tayo, sabi mo sa katabi mo, ma-exercise. Mukha po bang nag-exercise ang katabi mo sa pananampalataya niya? Totoo po ba? Ine-exercises ni Lord kung ano ang pananampalatayang nilagay niya sa bawat isa sa atin. That we may what? That we may find peace. Ine-exercise ni Lord yung pananampalataya ng bawat isa sa atin, not just only to find peace, but to find joy. Sa kabila ng pinagdadaanan, makita mo ang laki ng plano ng Panginoon sa mga pinagdadaanan mo na yan. Naniniwala po ba kayo wala aksidente sa Panginoon? Alam niyo po, I'm so excited to preach this word kasi merong ginawa sa amin ng Diyos. At hindi po matatawaran ng kamay ng Panginoon. Sabi ko nga sa Panginoon, Lord, sa mga panahon na parang bibitaw kami, sa mga panahon na parang wala na po kaming alam niyo po ang pastors, hindi niyo lang alam, may pinagdadaanan po ang mga pastor. Grabe po. Pumunta po kami, kwento na po ni Pastor yung history ng linggo sa ginawa ni Lord sa Hong Kong. Alam niyo po, saksi kaming lahat on how God moved. Alam niyo po, sabi ni Pastor, December pa lang nagpabook kami. Sabi ko, Tay, by faith, no? Si Lord ang magpo-provide. Wala po kami inaasahan. Sabi ko, yung allowance that we have, that is enough sa kung ano yung namin, pangangailangan namin. Pero alam niyo po, nilakaran namin, Lord, sabi kasi ni Pastor, mag-rest daw kami. Lord, pinanghawakan namin, sabi ni Pastor, pagdating sa Hong Kong, kaya lang kagaya ng kwento ni Pastor, may nagsara po sa aming pintuan. Hindi po kami pinatulog sa simbahan. Pero alam niyo po, tinuruan po pala kami ng Panginoon through doon sa taong ginamit niya. Alam niyo po, habang nakikipagkwentuhan po kami kay Pastora, sabi niya, you know what, Pastor, the reason why I never accepted you, kasi ayokong makita niyo na kayo na anak ng hari, Panginoon ng Panginoon, ang liit ng tingin niyo sa sarili niyo. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Kaya ayokong matulog sa church kasi baka daan-daanan kayo ng mga miyembro ko. Kami pong mga pastor, kahit matulog sa church at kahit sa sahig, okay lang po. Tama. Pero sabi niya, try to change your mindset. Baguhin niyo yung takbo ng utak niyo sapagkat ang anak ng Diyos, kayo. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Anak kayo ng Panginoon, pagkatapos sasabihin mo matutulog sa sahig. Hello? Anak ka ng Panginoon, pagkatapos sasabihin mo, sabi niya, Nak, saan na kayo nakarating? Nang nagpa-picture na po kami, sabi ko kay Pastora Joan, nagpa-picture na po kami sa labas ng Disneyland. Sabi kong ganon, saan ulit kayo galing? Sa labas po ng Disneyland. Alam mo, sabi niya sa akin, proud ka pa? Nasa labas ka lang, anak ka ng hari, pero nasa labas ka lang. Alam niyo po, maya-maya tumatawag po siya doon sa dalawa niyang alaga na sumasayaw sa Disneyland kasi nasa teatro po yung kanyang kambal na alaga, dalawang lalaki, mga taga Iloilo. Tumawag siya, magpabook ng siyam. No? Actually, hindi 5 lang kasi siyam kaming pumasok doon. Nak 9, mamanap pa kayo ng ibang kasama. 5 sila pastor, tapos sumanap kayo ng ibang kasama. Maghanap pa kayo ng 4. Kasi pwede silang magpasok sa loob at ang half lang po ang babayaran nila. Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, nakita po namin ang kamay ng Panginoon. It is a matter of mindset. Sabi mo sa katabi mo, it is a matter of mindset. Tanungin mo yung katabi mo, anak ka ba ng Panginoon? Alam mo, sabi ni Pastora, sabihin mo sa Lord, Lord, nagtrabaho ka, sinisingil ko na po yung pinagtrabahuhan ko sa iyo. Hello? May kausap po ba ako ngayon?
Lord, naglingkod ako sa iyo. Sabi niya, minister kayo eh. Anak kayo ng hari. Pagkatapos, ang isip nyo, ang mindset nyo, okay na po kami sa labas lang, magpapapicture lang po kami. Kunwari, nakapasok kami sa Disneyland. Pero ano sabi ng Panginoon, nak, mindset baguhin nyo. Bakit? Pag anak ka ng Panginoon, kayang iparanas sa iyo ng Panginoon yung nararanasan ng mga wicked. Hello, may kausap po ba ako kayo? Ngayon, kung nag-a-agree kayo dyan, papalakpak yung mga kamay na yan sa Panginoon. God has given us the capacity to exercise our faith. Minsan wala, pero wag mong sinasabi laging wala. Can I hear a loud amen? Sometimes wala, pero teka lang Lord, alam ko paparating na. Hello? However, to employ its power, the power of God, faith must be founded. Para makita ang kapangyarihan ng Panginoon, sabi mo sa katabi mo, kailangan ng pananampalataya. Agree, disagree? Kailangan ng faith. Kailangan ng pananampalataya. Ngayong umagang ito, ating pong pag-uusapan ng isang kwento patungkol sa lingkod ng Panginoon on how the Lord highlighted yung kanyang faith during the time of uncertainties. Tatayo po tayong lahat just to give honor to the reading of the Word of God na matatagpuan po natin in the book of Daniel 2:24 to 25. I'll be reading verse 24. Alternate po nating basahin. Ano po sabi ng verse 24? Pagkatapos bumalik si Daniel kay Ariok, ang opisyal na inutusan upang patayin ang mga tagapayo ng Babylonia. Sinabi niya, huwag mo munang patayin ang matatalinong tao. Samahan mo ako sa hari at ipapaliwanag ko ang kanyang panaginip. Verse 25, kayo po, want to ready begin. Si Daniel ay tinawag na Belshazzar, ay tinanong ng hari, masasabi at maipapaliwanag mo ba sa akin ang aking panaginip? Verse 27, want to ready begin. Ngunit mayroon pong isang Diyos sa kalangitan na naghahayag ng mga hiwaga at ipinapakita niya sa Haring Nabucodonosor ang mga mangyayari sa mga darating na panahon. Ito ang panaginip na inyong nakita habang kayo'y natutulog. Take note of this ha. Si Daniel ang nagkwento ng panaginip ng hari hindi ang hari ang nagkwento ng panaginip ni Daniel. Verse 29, 1, 2, ready, begin. Ang hiwagang ito ay pinapaalam sa akin, hindi dahil ako higit na matalino kaysa sa iba, kundi upang ipaliwanag ito sa inyo at upang maunawaan ninyo ang gumugulo sa inyong isipan. Verse 32 ay 31. Ang ulo nito ay lantay na ginto at pilak ang dibdib at mga bisig. Tanso ang mga angtiyan at mga hita nito. Verse 33. Habang pinagmamasdan ninyo ito, may batong natipak sa bundok na bumagsak sa mga paa ng ribulto at nadurog ang mga paa. Verse 35. Mahal na hari, iyan po ang inyong panaginip. At narito naman po ang kahulugan. Kayo po ang pinakadakila sa lahat ng mga hari at kayo po ay pinagkalooban ng Diyos sa langit ng kaharian, kapangyarihan, lakas at karangalan. Verse 38.
Ang sumunod sa inyo ay ang ikalawang kaharian na mas mahina kaysa sa inyo. Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong kaharian na sinasagisag ng tanso at sasakupin nito ang buong daigdig. Verse 40. Ang kahulugan naman ng nakita niyong mga paa na yari sa bakal at putik ay ito. Mahahati ang kaharian, ngunit mananatili ang tigas ng bakal sapagkat ito'y nakahalo sa putik. Verse 42. Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay pag-aasawa ng magkakaibang lahi. Ngunit hindi ito magtatagal kung paanong hindi maaaring paghaluin ang bakal at putik. Verse 44. Verse 45, last verse po, katulad ito ng inyong nakitang tipak ng bato na dumurog sa ribultong yari sa bakal, putik, tanso, pilak at ginto. Mahal na hari, ang mangyayari sa hinaharap ay ipinapalam na sa inyo ng dakilang Diyos. Ito po ang inyong panaginip at tiyak ang kahulugan nito. Pinagpala po ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Bago po tayo ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po na pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming pag-uusapan sa umagang ito. Ang aming panalangin, patuloy kang kumilos sa aming pong mga puso. Banal na Espiritu, magturo ka po sa amin upang magkaroon po ito ng application sa aming pong mga buhay. Malaya kang kumilos sa kalagitnaan ng bawat isa po sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. And everybody say aloud, Amen and Amen. Pwede po ba nating palakpakan ng pinaka-the best clap of praise ang Panginoon sa umagang ito? No? Despite the unknown, Daniel's unwavering faith in God serve as a model sa bawat isa po sa atin to maintain our faith in Him. No? To maintain our faith na kung saan when the future is unclear. Sino po mag-a-agree po sa akin, unclear yung future natin, hindi po natin alam. Wala pong kasiguraduhan kung hanggang kailan. Wala pong kasiguraduhan sa bawat araw at sa bawat sitwasyon ng ating mga buhay. Now, one thing is certain, no? One thing is certain, God is with us. Isa lang ang sigurado, doon sa mga panahon na tayo po ay dumadaan sa iba't ibang sitwasyon, sabi mo sa katabi mo, God is with you. God is with you. God is with us. Can I hear aloud, amen? Today, ano po ang nagagawa ng sustaining power of faith? Ano ang nagagawa ng kapangyarihan ng panalangin sa bawat isa po sa atin? No? Una, we can have courage in the face of the unknown. Meron po tayo at maaari tayong magkaroon ng lakas ng loob na harapin kahit ang di mo kilala. Totoo po ba yon? Nag-agree po ba tayo? Sino po sa inyo dito takot na takot tumayo lalo pag maraming tao? Taas po ang kamay. Lalo pag hindi mo kilala yung mga kausap mo. Amen, amen. Lalo kapag first time mong makausap yung presidente. Totoo po ba may takot? Hindi, ikaw na. Tama-tama. Tama-tama. Tapos principal, ay hindi, ikaw na bahala. Nagtutulakan po tayo kapag meron po tayong kakausaping mataas na tao. Totoo po ba yon? Pero mga magulang at mga kapatid, we can have courage in the face of the unknown. Hindi mo sila kilala, pero gusto kong ipaalala sa atin, ang nagagawa ng sustaining power of faith, yung kaya mong tumayo kahit sa mga hindi mo kilala. Can I hear amen on that? Ang tapang po ni Daniel, alam niyo po, kinuha niya sa Panginoon yung lakas niya ng loob. Nung kami po ay nasa Hong Kong, totoo po yung kinikwento ni Pastor Emil. Actually, habang kinukwento po niya, tawang-tawa ako. Bakit ako tawang-tawa? Kasi talagang naranasan po namin yun. Talagang sabi ni Pastor Emil, Nak, maganda ka ng preaching tayo, di mo kami pinagdala ng laptop, pagkatapos sabi mo maghahanda kami preaching. Alam mo yung takot ko, bakit? Kailangan mo mag-Ingles dire-diretso. Ang takot
takot ko, sabi ko, pinagandaan niya po kami ni Pastor Jojo eh. Sabi niya, kailangan ang mga membro doon. Sino po ba mga membro doon? Pilipino, Chinese, at saka African. Kasi yung pinaka-senior pastor, African. Naku po. Sabi ko ganun, bakit? Sabi ko, tayo si Pastor Joe na lang, may naka-ready po yan. Kasi sinabihan niya po kami, baka magsalita daw po kami. Pero wala po kaming laptop. Paano naman po kami magbibit-bit ng laptop? 7 kilos lang po ang dapat po naming dalhin. Alam niyo po kung ano bit-bit ko lang? Isang malaking tote bag. Nung nakita ng mga pastora, kasya na po yung damit mo sa loob ng 6 na araw. Huwag po kayong mag-alala, ang mga bit-bit ko, travel light. Sinanay po kami sa school na dapat pag aalis kami, travel light lahat. Huwag po kayong mag-alala, kasama na po dyan yung damit kong pang-preach. Pero yung sapatos po, kung ano po yung suot ko na rubber shoes, during the preaching, naka-rubber shoes po ako. Totoo po yun. Alam niyo po, grabe po yung kamay ng Panginoon. Sabi ni Pastor Jordan, while you are speaking na, Pastora, kasi nung umaga si Pastor Emil, sabi ko, yes, sinabi nung pastor, sinabi nung African na pastor kay Pastor Emil, siya lang ang pwedeng magsalita. Yes! Ay, kung ganun. Tuwang-tuwa po ako. Yes, Lord, ako. Pero nung time na yon, so nag-aalala po ako dahil mahina ang internet sa Hong Kong. Bumili pa po ako ng SIM. Mahina ang internet sa Hong Kong. Tinatry kong i-edit sa English lahat po ng ko. Sabi ko sa alaga ko, sabi kong ganun, lahat ng Tagalog doon sa ilalim ng mga preaching ko, lahat yun i-translate mo sa Google, i-English mo, lahat. Sabi niya, huwag kang mag-alala, pati yung PowerPoint mo aayusin ko. Pero sabi ko, wala akong bit-bit na laptop. Sabi niya, Nay, baka may printer dyan, magpa-print ka na lang. Alam niyo po, marunong ang Panginoon, di nagpa-print. Pero alam ko na hindi ako mag-speak, pero nagpa-print po kami. Sabi ko, Tay, ganun, di ko kakayanin. Alam niyo po, to make the long story short, nag-i-intercede po sila. Sabi nung pastor, only you only you. Sabi niya, ganun, siguro iniisip ng pastor, yung ipapalabgi po niya sa amin. Sabi ni tatay, sabi ko, yes, wala talaga, hindi ako makakapag-preach. Alam niyo po, mga magulang at mga kapatid, pagkatapos ng lunch, sabi niya, Pastor, sabi niya ganun, Pastor Peter, sabi ni Pastor Emil, I will allow Pastora Rose if it is okay to you to preach for the second, ganyan. Sabi ko, akala ko okay na, nakatingin ako ganun sa kanya na, alam niyo po yung takot, alam mo yung sabi ko, Tay, sabi ko, ganito na. Alam niyo po, nakakatuwa ang Panginoon, sabi ko, Lord, it is not by might, nor by power, but it is your spirit. Sabi mo, Panginoon, sasamahan mo ko. Alam mo, may nag-i-interview yung mga pastor, sabi ni Pastor Jojo, nakikita ko yung mukha niya, Lord, samahan mo si Pastora Rose habang nagsasalita. Pero alam niyo, sabi ni Pastora Jojo, alam mo, Pastora Rose, during na nag-speak ka na, nung nakita kong nagpo-flow na, sabi ko, grabe, it is not Pastora Rose, it is God. Palakpakan mo ang Panginoon. It is God. Sabi niya, alam mo nung nagpo-flow na, pumapalakpak yung Chinese saka yung African. Sabi ko, yes Lord, nakakapasok na tayo. Sabi ko, Lord, gano'n, sino mag-a-agree, nakakatakot sometimes pag ang mga nakaharap mo na ibang race, ibang lahi. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Unless otherwise, magaling ka mag-Ingles. Ako po, hindi magaling mag-Ingles. Pero alam niyo po, grabe po ang kapangyarihan ng Panginoon. We can have courage in the face of the unknown. We don't know them. Yung mga kaharap mo, hindi mo kilala. Pero alam niyo po, habang ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon, nagpapagamit ka sa Panginoon, hindi ka pababayaan ng Diyos. Grabe po yung ginawa ng Lord. Kahit nagkaganyan-ganyan po ako, naka-rubber shoes ako. Si Pastor Emil, gumano ka, pinapagano niya ako sa likod kasi yung rubber shoes ko po, kitang-kita. Sabi siguro ng pastor na Afrikano, sabi niya, ano ba nangyari dito? But si Pastor Emil naka-rubber shoes din po, iniwan po namin sa airport ng Pilipinas, yung maleta ni Pastor Emil, sabi ko, Tay, travel light nga, tapos maleta bit-bit mo. Wala po siyang nagawa, iniwan po niya sa airport yung kanyang maleta. Hindi na po namin binalikan. Kasi yung isang araw po ng pag-iwan sa airport, 500. Sabi ko, Tay, ilang araw tayo nawala, magbabayad ka for 5. Sabi ko ganun sa kanya, sabi niya, Nak, di bale, yung laman nun, papalitan ng Panginoon. Amen, amen. Alam niyo po, nakakatuwa po ang Panginoon. Balikan po natin yung kwento. Bakit may tapang si Daniel na gawin yung mga bagay na pinagagawa ng Panginoon? Going back to the story, ang sabi ng Bible, na naginip si King Nebuchadnezzar. Naghanap siya, dahil naginip siya, naghanap siya na mag-i-interpret ng dream niya. Tumawag ng salamangkero, tumawag ng mangkukulam, tumawag ng inkantador, tumawag ng astrologo, tumawag manghuhula. Pero ang malupit, tumawag siya para interpret yung panaginip niya, pero sa isang desisyon.
ikukwento nila yung panaginip ni King Nebuchadnezzar. Alam niyo po, sabi ng mga salamangkero, wala pong makagagawa noon. Ikaw na naginip, pagkatapos kukwento namin panaginip mo. Hello? May kausap po ba ako ngayon? Sabi po niya, hindi, ikwento nyo. Ipinapahula niya yung panaginip sa mga manghuhula. No? Alam niyo po kung bakit niya sinasabi na hulaan. Bakit niya sinasabi na hulaan? Kasi naniniwala si King Nebuchadnezzar, pag nakwento nila yung panaginip ni King Nebuchadnezzar, kaya din nilang i-interpret yung panaginip na yun. Kaya yung background ng story, sabi niya, nagtataka sila, sabi ni King Nebuchadnezzar, mamamatay kayo pag hindi nyo na-interpret. Hello? At doon sa pangyayari po na iyon, dahil po yung haring Nebuchadnezzar, sabi niya, kung kaya nyo na makwento sa akin kung ano na panaginipan ko, isa lang ibig sabihin, kaya nyo siyang i-interpret. Tanongin po kita, Sister Kat, kaya mo po bang i-interpret yung napanaginipan ko kahapon at kaya mo sabihin yung napanaginipan ko po? Hindi po natin magagawa. Mami Lucy, kaya niyo po ba? Sino po sa inyo dito mayroong gift? Paulo, kaya mo? May gift of ka ba? Interpretation ng dreams? Pao, kaya? Yolando, kaya mo? Sabi nung hari, ikaw ba magtataka ka? Sabi nung sabi niyang ganun, wala naman pong makakagawa nun eh. Hello, may kausap po ba akong ganon? Maliban sa Diyos lamang ang makagagawa. At yung Diyos, hindi pa natin nakakasama. Alam niyo po, nung narinig ng haring yung galit na galit yung hari. Nung sinabi po ng mga salamangkero yung salita, galit na galit po siya. Ano sabi niya? Ipapapatay ko kayo. Sabi niya ganun. Dahil hindi niyo na-interpret yung panaginip ko. Fast forward, saklaw po ng kautosang ito na papapatay ang mga matatalinong tao, sabi ng verse 13, sa kaharian, pati si Daniel at kanyang mga kaibigan. Saklaw po sila. Hindi lamang po yung mga taong inkantador ang mamamatay. Mamamatay din po lahat ng matatalinong tao na nakubkob. Kasi po sila po ay nakubkob po sila. Ano po sa ibang term ng nakubkob? Nasakop. Nasakop po sila. Taga-Juda sila, natalo sila, si King Nebuchadnezzar, taga-Babylonia, nasakop nila itong sila Daniel. Kaya kasama po sila sa mamamatay. Alam niyo po, noong nalaman po ni Daniel ang pangyayari, kinausap niya si Ariok. Yun na po yung binasa natin kanina. Isa-isa, ininterpret ni Daniel, mahal na hari. No? Pero bago po niya ininterpret po iyon, gusto ko pong makita po natin na kung kinausap po niya si Ariok, sabi niya, baka pwede samahan mo ako sa mahal na hari. Sabi niya, sige, sasamahan kita. Alam niyo po, habang nakikipag-usap si Daniel sa hari, isa lang po ang kanyang kahilingan. Mahal na hari, pwede po bang bigyan mo pa kami ng panahon? Sino po sa inyo dito sometimes humihingi ng palugit, taas ang kamay? Palugit pa po. Bukas magbabayad po ako. Palugit pa po. Kasi gagawa po ako paraan. Amen, amen. Alam niyo po, humingi sa palugit. Yung mga kaibigan niya, pag uwi niya ng bahay, kinausap niya yung kanyang 3 Hebrew men. At ang sabi niya, sama-sama tayong mananalangin. Anong ipapanalangin natin? Nagbaba ng decree ang hari na kung saan ipapapatay tayo, kasama tayo sa mamamatay. Kasi hindi na-interpret yung panaginip ng King Nebuchadnezzar. Alam niyo po, ginawa nila, nag-worship sila kay Lord, umawit sila ng papuri sa Panginoon, umiyak sila sa Panginoon, nanalangin sila sa Panginoon. Sabi niya, ang hihilingin niyo, ganito, sabi ni Daniel sa mga kaibigan niya, nabigay sa atin ng Panginoon yung hiwaga, yung tugon doon sa hinihiling ng hari, na i-reveal sa atin kung ano ang kanyang panaginip. Eto na. Alam niyo po, mga magulang at mga kapatid, doon sa pangyayaring iyon, doon pumasok yung binasa natin kanina. Pumunta sa hari, sabi niya, mahal na hari, ito po ang panaginip ninyo. Sa panaginip niyo, mayroon pong nakatayong isang malaking ribulto sa inyong harapan. At yung malaking ribulto na iyon, nakatingin sa inyo. At nakakatakot po yung ribulto. At pagkatapos, mula sa bundok, may nalaglag na isang malaking bato na nagsira doon sa paa ng ribulto. And then sabi niya, ito ang explanation ng paa, ito ang ganyan, yung ulo, ikaw yun, mahal na hari. According doon sa binasa po natin kanina. Can I hear amen on that? At na-interpret po niya.
Nasiyahan yung hari kasi bakit? Doon pa lang sa pagkakakwento ng panaginip na hindi naman kwento sa kanya, ibang usapan yon. Hello? Kung hindi galing sa Panginoon, hindi niya malalaman kung ano na paginigipan. Tama po ba? Ate Abby, totoo po ba? Kung hindi galing sa Panginoon, hindi niya malalaman ano ang panaginip ng hari. Pero dito sa pangyayaring ito, sa tuwa ng hari, ginamtimpalaan po niya si Daniel. At ang sabi ng Bible, ang gantimpala ito, yumukod si Haring Nabucodonosor, nalapat ang muka sa lupa at nagbigay galang kay Daniel. Take note of this. Yung hari, yumuko. Pag sinabing yumuko, tapos yung muka nakaganon, sabi mo sa katabi mo, ibang usapan yan. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Mga taong kilala na natatakot kang humarap, pero pag ikaw, ang mindset mo, anak ako ng hari, bakit ako matatakot? Kaya mong harapin even yung mga taong hindi mo kilala. Can I hear amen on that? If you agree, bakit hindi natin bigyan ng palakpak ang Panginoon sa umagang ito? Ano sabi ng hari? Pagkatapos inuutos ng hari, handugan mo ito ng insenso. At iba pang mga alay. Sinabi ni Daniel, tunay ang Diyos, sinabi niya kay Daniel, tunay ang Diyos mo at pinakadakila siya sa lahat ng Diyos at Panginoon. Alam niyo po yon? Pinarangalan si Daniel at binigyan ng napakaraming handog in verse 48. No, siya'y ginawa nitong tagapamahala sa buong lalawigan ng Babylonia. In verse 49, nag-request pa po ang lingkod ng Panginoon. Ginawa na siyang leader throughout the Babylons. Ang request niya, mahal na hari, pwede po ba akong humingi ng pabor? Anong pabor mo? Pwede po ba yung 3 friends ko, bigyan mo din po na maging tagapangasiwa ng Babylonia para sa kaharian din po sila titira. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Sino po mag-a-agree? Pag ang Panginoon sinamahan ka, hindi lang pabor ng Diyos ang hahabol sa iyo, even pabor ng tao. Amen? Alam niyo po, binigay po sa kanya ng mahal na hari. Si Shadrach, Meshach at Abednego sila po nakatira sa kaharian ni King Nebuchadnezzar. Brothers and sisters in Christ, when we encounter challenging situation, when we encounter difficulties, when it comes in our marriage, when we encounter iba't ibang pagsubok, we can find courage by relying on God's promises. Pwede po tayong magkaroon ng lakas. Pwede po tayong panghawakan ng mga pangako ng Diyos sapagkat ang Panginoon kaya niyang i-reveal even yung mga things na hindi po natin nauunawaan at naiintindihan. Can I hear a loud amen? Sino po sa inyo dito nangangailangan ng revelation galing sa Panginoon? Taas ang kamay. Naniniwala po ba kayo that even God can reveal things, secret things sa ating pong mga buhay? Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, it's a matter of mindset. Anak ako ng Diyos, pero bakit mahirap ako? Anak ako ng Diyos, mayaman ako. Anak ako ng Diyos, wala pa ngayon, pero alam ko parating na, inihahanda na sa akin ng Panginoon. Pwede po bang ganun ang maging mindset natin mga mananampalataya? Amen po ba tayo dyan? Alam niyo po, pag naka-enkwentro po tayo ng mga iba't ibang sitwasyon at iba't ibang pagsubok, instead na magsabi tayo, mahirap lang kami, wala pa akong sahod, wala pa akong ganito, pwede sabihin natin, paparating na po kasi ang Panginoon, inihahanda na po yung mga bagay na inihahanda niya para po sa akin. Can I hear amen on that? Sino po mag-a-agree? Kapag kasama mo ang Panginoon, sasamahan ka ng banal na Espiritu to overcome every challenges ng buhay po natin. Amen, amen. Tignan mo nga yung mukha ng katabi mo, mukha po ba yung maraming challenges? Amen? No, marami po bang challenges? Napakadami po. Hello? No? Even inside the house, there's so many challenges. Yung asawa mo, merong challenge ba dyan? Katabi mo yung asawa mo, kalabitin mo. Amen? May challenge po ba tayong kinakaharap? Number 1, no? Anong nagagawa ng sustaining power of faith? Number 1, we can have courage in the face of the unknown. Kahit hindi mo kilala, bibigyan ka ng lakas ng loob para kaharapin yung mga taong di mo kilala. Amen, amen. Pangalawa, no? Ano pong nangyayari? Anong ginagawa po ng sustaining power of faith? Number 2, we can standing fear in persecution. Pwede po tayong manatiling nakatayo,
manatiling matatag. Sabi mo sa katabi mo, sa pag-uusig. No? Sa pag-uusig na ating pong kinakaharap. Sino po sa inyo dito may mga persecution? Wala ka namang ginagawa pero pinipersecute ka ng mga taong nakapaligid sa'yo. Meron po ba tayong ganon? Masakit, hindi. Super. Ang sagot, super. Masakit, hindi. Super. Bakit? Lalo pag yung tao, mahal mo. Yung taong nanakit sa'yo, mahal mo, napakasakit. Pero mga magulang at mga kapatid, ang naggagawa ng pananampalataya, ng kapangyarihan ng pananampalataya, kahit may persecution, kaya mo pa rin silang mahalin. Kahit may persecution, kaya mo pa rin silang abutin. Remember the story in the burning furnace? Pagdating ng Daniel chapter 3, ang sinubok na dito yung tatlong friends niya eh. You remember the story? Si Shadrach, Meshach at Abednego. Ang sabi ng hari, nagpagawa siya ng ribulto at pagkatapos, pag narinig nila yung trompeta, yung lira, yung plauta, ang gagawin nila, nagpababa ng decree na magbabow down sila. Mag-worship sila doon sa idols na pinagawa ni King Nebuchadnezzar. We know the story. To make the long story short, ano po nangyari? Yung tatlong Hebrew men, hindi sumunod. At sa hindi nila pagsunod, dahil natatakan na ng singsing ng hari, yung decree na mamamatay at ihahagis doon sa pugon, yung tao na hindi susunod, ano sabi ng Bible? Nangyari nga. Hinagis nga sila. Pero bago sila pinatapon doon sa pugon, no, kailangan gawin ng hari. Ulitin ko po, yung tatlo na yon, pinayagan ng hari na tumira saan? Sa kaharian. Tama po ba? Pinayagan, bakit? Kasi mga friends sila ni Daniel. Pero tignan mo dito, dahil walang maibintang, walang maipukol, walang makitang problema, maliban sa pananampalataya lang nila, yun ang binato doon sa tatlong Hebrew men. Anong sabi ng Bible, bago sila ipatapon, in verse 17 ng Daniel 3, gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran, ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon. At mula sa inyong kapangyarihan, no? Sabi nila in verse 18, kung hindi man niya kami ililigtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos, ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo. Alam niyo po yon? Ang tindi ng faith nilang tatlo. Bakit? Alam na nilang mamamatay na sila at nasa hindi nila bansa sila. Hello? Nasaan sila? Babylon. Taga-Juda sila. Ang kaharap nila, mga taong hindi nila kilala, pero ang pananampalataya nila sa Diyos, sobra. Ang laki. Ano po sabi ng Bible? Hinihagis sila eh. Tama-tama. At nung paghagis sa kanila doon sa burning furnace, sa pugon, sabi, makapitong beses inulit, matinding init. No? At yung mga taong naghagis sa kanila, hindi pa man sila hinahagis, patay na. Sapagkat itong na to, at nung pagkakita ng hari na King Nebuchadnezzar, hinagis, makapitong init, nagtataka sila. Namatay na, nandun lang sila sa bunganga ng pugon, yung mga naghagis namatay na. Ibig sabihin, matindi ang init. Pero ang kapangyarihan ng Panginoon, nung nakita nila yung pugon, ano sabi ng Bible? Nung pagkakita po nila ng pugon, hindi na lang 3 yung nakita nila. Sa loob ng pugon, ilan? 4. Alam niyo po hanggang ngayon, questionable. Kahit ang mga Bible scholars, iniisip po nila sino yung pang-4. Alam niyo po, nung nakita ni King Nebuchadnezzar na sinamahan sila ng Panginoon during the times of furnace, no, it talks about persecution. Persecution. May pag-uusig, pero kahit gaano kadami ang pag-uusig, pagsasamahan ka ng Diyos, sasamahan ka talaga ng Diyos. Palakpak lang po yan para sa akin. Palakpak po para sa Panginoon. Kahit kadaming taong naninira sa inyo, maniwala kayo, siraan ka man nila ng siraan, babalik lang lahat ng sinabi nila. Alam niyo po, ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, grabe yung ginagawa mo. Alam niyo po, nakakatuwa ang Panginoon. Bakit?
May mga persecution. May mga panahon na talagang umiiyak tayo. May mga panahon na iniiyak tayo sa Panginoon. Alam niyo po ba, nung nasa Hong Kong kami, according din sa kwento ni Pastor Emil last Sunday, doon po sa plot na amin pong nirentahan, natutulog po kami hanggang 4 a.m. Kakakwentuhan lang namin. Nagpe-prayer kami after nung kwentuhan namin. Nagpe-pray po kami mga pastor. Nakaluhod yung mga pastor na yan. Sabi ko, alam niyo po, nababasag yung puso ko while I see them na nakaluhod during the time of prayer. As in talagang sabi ko, Lord, we have persecution. Meron po kaming pinagdadaanan. Alam niyo po yung kasama po namin doon sa plot, na tomboy, sabi niya, naririnig daw niya, merong nananalangin doon sa loob ng kwarto, umiiyak. Sabi ni Pastor Emil kasi, Nak, you lead us in prayer, ganyan. So, parang hindi ko alam na hindi naman malakas yung panalangin ko. Umiiyak ako, Lord, pagtanggol mo po kami. Pero umiiyak po ako. Pagtanggol mo naman po yung mga lingkod mo. Patunayan mo naman, Panginoon, na yung mga lingkod mo ay walang ginawang sala sa kanila, ipagtanggol mo po kami. Alam niyo po, sabi niya doon sa kapatid ni Mami Beth, doon sa plot, sabi niya, may nagpipray po sa loob. Naririnig ko po sila. Nagsasalita po sila ng iba-iba. Sabi niya, ganon. Sabi niya, wag kang mag-alala, yung kasama natin dyan sa kabilang kwarto, mga intercessor sila ng Panginoon. Sabi niya doon sa tomboy, sabi niya, alam niyo po, sabi niya ganon, yung mami ko din po. Christian din po siya. Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, what's the point? Ang punto po dito, pag anumang sitwasyon ang ating pong kinakaharap, pag naniwala ka sa Panginoon, hindi pwedeng hindi kasamahan ng Panginoon. Kasi bakit? Ang Panginoong pinaglilingkuran po natin, hindi po siya natutulog. Kung sa tingin ng tao, panalo sila, manalo na sila sa paningin ng tao, basta panalo kami sa paningin ng Diyos. Hello, may kausap po ba tayo? Umiiyak kami, Lord. Hindi ko po alam kung anong tamang salita ang ilalabas ko. Kasi hindi po kami nag-uusap ng mga pastor patungkol sa mga bagay na dapat pagdesisyonan. Actually, iniiwasan namin yun. Pero nung time na yun, lumabas na lang po while we pray, crying out to God. Sabi ko, Lord, pagtanggol mo naman kami. Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, totoo po ang salita ng Panginoon. Do not touch the anointed of God kasi may gagawin ng Panginoon doon sa taong gumagawa na yon. Hindi siya hahayaan ng Panginoong magtagumpay. Maniwala po tayo. Bakit? Kasi kahit anong gawin natin, walang bagay na malilingid sa Panginoon. Can I hear a loud amen? We can standing firm during the persecution. May maririnig ka, okay lang yan. May masasabi sila sa'yo, okay pa rin yan. Pero pagkasama mo ang Panginoon, magtatagumpay ka. Kasi hindi pababayaan ng Diyos yung mga anak niyang nagtitiwala sa Kanya. Can I hear amen on that? Number 3, ano ang nagagawa ng sustaining power ng Panginoon? We can trust in God's sovereignty. Pwede po nating pagkatiwalaan ang alin? Ang kapangyarihan ng Panginoon. Can I hear a loud amen on that? You remember si Daniel on the lion's den? Pagdating ng chapter 6, talon tayo sa chapter 6. Si Daniel, dahil sa kanyang pananalangin, yung mga taong naiinggit sa kanya, walang ibang inano sa kanya kundi yung pananampalataya niya. Wala daw ibang mananalangin sa ibang Diyos maliban kay King Nebuchadnezzar. Ano ginawa ni Daniel? The usual. No? Yung usual na ginagawa niya, pumupunta doon sa tahanan niya, luluhod, doon, sabi 3 times, nananalangin si Daniel. Matindi yung kanyang prayer. Na Lord, samahan mo po kami. Lord, ganito. Matindi po siya sa pananalangin niya. Si Daniel po, yung pananampalataya niya, remain unshaken, even na itatapon siya sa kulungan ng mga leon. We know the story. Bago siya itapon sa kulungan ng leon, umiyak pa rin siya sa Panginoon Nanalangin pa rin po siya sa Panginoon. At alam po natin yung kwento. Ano sabi ng kwento? Si Daniel po, in-spare ng Panginoon, pinatikom ng Panginoon yung mga nagwawalang leon. May mga nagwawalang leon ba sa paligid mo? Hello? May kausap po ba ako ngayon? May mga gumaganon po ba sa paligid mo sa pananampalataya mo? Wow! Wala ka mang bayad ng utang. Yung ministry mo, kinalimutan mo na. May mga ganun po ba? May mga ganun po ba tayong naririnig? O tignan mo, puro ka business ka lang ng business, wala ka ng panahon sa Panginoon. May mga nagwawalang diyan po ba tayo? Napakadami. Pero alam niyo po, mga magulang at mga kapatid, magwala na sila ng magwala. Yung peace na ibibigay sa iyo ng Panginoon during the time na nandun ka sa kulungan, uy, may nagwawala. May nag-iinga Nagagalit sila kasi ikaw, tikom ang bibig.
lalong nagwawala. Di mo pinatulan eh. Ibigay mo yung gusto nila. Tumahimik ka lang. Bakit? Ang pagtiwala mo nasa Panginoon, anumang sabihin nila, patitikumin ang bibig nila. In the name of Jesus, Lord, any people na nagsalita against your people, papatikbuhin mo ang bibig. Alam niyo po, naturuan po kami pagpunta namin ng Hong Kong. Naturuan po kami. Bakit? Si Pastora Joanne. Si Ninang Joanne sabi niya, diyan lang kayo sa labas ng Disneyland. Anak kayo ng hari. Nang wag ka na kasi okay lang kami kahit nasa labas kami. Di naman namin kailangan mag-rides. Sabi niya, pag anak ka ng hari, ang tingin mo, dapat kaya mong puntahan yung napupuntahan ng mga wicked. Sabi ni Pastor Emil, tinuturuan tayo. Alam niyo po, ang daming pagkukorek ang ginawa niya. Yung mindset niyo, baguhin niyo. Bakit ko kayo hindi tinanggap dito sa church? Kasi gusto ko ang maging mindset niyo, pag lalabas kayo ng bansa, titira kayo sa isang maayos na tulugan. Alam niyo po, sabi ko, oo nga no. Kanino kayo nagtatrabaho? Alam niyo po, kinakagalitan niya kami. Pero masaya kaming habang sinasabi niya yun. Kanino kayo nagtatrabaho? Sa Panginoon, sa anak ng hari at Panginoon ng Panginoon. Humingi ka na ba sa Kanya? Lord, sahod ko. Baka pwede naman sahod ko ngayon, sabihin mo sa akin, Panginoon. Alam niyo po, sabi niya, saan kayo pupunta bukas? Nang pupunta po kami sa Macau. Pero walang nagsasalita. Yung kwento ni Pastor Emil, totoo yun. Nang pupunta kami sa Macau. Ganun ba? Ito, 1,000. Binigyan kami 1,000. Hong Kong dollars. Sabi niya, maya-maya sabi niya gano'n, ito may mga pa kayo, binigyan pa niya po kami ng tig-100, dilima kami. Magkano na po yun? 1,500. Sabi ko, tay, baka kasya na to. Sabi yung gano'n. Pero hindi kami nagsasalita kasi tampururot si tatay sa kanya nung time na yun. Sabi niya, hindi kami tinanggap ni doon kasi kailangan namin magbayad ng 3,500 sa tinulugan namin. Sabi ni Pastor Emil, Nak, sabihin mo, pupunta tayo doon ng pero wag ka magkwento. Hindi po tayo. Sabi ko, ba't naman ako magkukwento? Pinaghahanda ko nga po kayo ng pamasahe, papunta ng Macau natin, kanya-kanya. Sabi niya, binigyan po kami. Maya-maya, pumunta sa office, ang bit-bit niya, puro mga coins. Nak, kakailanganin nyo to. Pagsakay nyo ng train, pagsakay nyo ng bus. Alam niyo po, nagpadala siya sa amin ng 353 na mga coins. Ang dami ko pong bit-bit sa bag ko. Yung mga kasama kong lalaki, hindi may hawak nung Sabi ko, tay, baka kakasya na to. Alam niyo po, tumawid po kami ng Macau. Pagdating sa Macau, may kausap po kami isang Pilipina. Yun po yung nag-tour po sa amin doon. Alam niyo po, pagkatapos po namin nag-tour, na-enjoy namin. Sabi ko, Lord, ang ganda pala. Sabi ni Ninang Joanne, pagpunta niyo sa Macau, eto gawin niyo. Ginawa ko to at kasama ng mga leader ko. Sabi ko, nang ginawa nyo? Nandun kami sa Macau, pumasok kami sa mga kasino. Uy, si Pastor pumasok sa kasino. Nag-worship kami doon. Habang naglalakad kami, nag-worship kami. Habang nililayhans namin, yung mga nagsusugal. Alam mo, sabi niya, today, sabi niya ganon, ideklara nyo, sabi po niya sa mga leader niya, ideklara nyo na ang mga pera ng mga wicked papasok sa bank account nyo. Sabi niya doon sa mga miyembro niya, yung mga miyembro niya, nagdedeklara, Lord, yung pera ng wicked, ito po ang bank account ko. Sabihin nyo yung bank account nyo. Lupet, sabi ko ganon. Sabihin nyo yung bank account nyo. Sinabi po ni Ninang Joanne yung bank account niya. Sabi niya, yung mga bags, yung mga relo, ilayhans nyo. Di ba sa Macau po maraming mga tindahan? Ilayhans nyo, utusan nyo, dahil anak kayo ng hari, anak kayo ng Panginoon, utusan nyo yung mga bag na yan sa address ninyo, banggitin nyo yung address nyo. Alam nyo, sabi ko, Lord, ang bahay po namin, Block 15, Lot 36, Loma de Gato, Marilao, Bulacan. Sabi ko, in the name of Jesus, yun yung bahay namin. Kasi gusto mong lakaran ng pananampalataya. Hello, hello! Eto na. Alam niyo po, mga 1 linggo pagkatapos ng punta nila ng Macau, amazed na amazing Ninang Joanne. Pero hindi na siya nagtaka. May nagdeposito ng $20,000 sa pera natin, 1.2 million pesos sa bank account niya. Tinitrace po nilang mag-asawa kung saan galing. Alam niyo po, kinikilabutan po kami habang naririnig namin yung testimony. Sabi niya, tinitrace namin mag-asawa kasi ang trabaho ng asawa niya ay dun sa mga padala. Yung po yung trabaho ni Ninong Santi, yung pag merong nag-remittance, doon po siya nagtatrabaho, tinitrace nila saan galing ang 1.2 million pesos. Hindi nila nakita. Naniniwala po ba kayo? Kayang magpadala ng Panginoon sa bank account nyo. Pastora, wala pa po kaming bank account.
Yun ang problema nyo, magbukas kayo. Pastora, wala po ba po kaming bank account? Sabi mo sa katabi mo, mag-open ka. Alam niyo po, sinasabi ko, Lord, BPI, ito po yung number ng ano ko, in the name of Jesus, inuutusan ko, tawagin ko si Michael, Lord, inuutusan ko, papasok ang pera. Hindi po doon natapos ang testimony niya, kaya niya po kami ine-excite. Sabi niya, yung bag na nilayans ko, milyon yung bag. Nilayans ko, doon sa Macau. Sabi niya gano'n, nak, magtataka ka. Umuwi yung pinsan ko galing ng ibang bansa, itinur ko siya doon sa Macau. Maya-maya, bit-bit niya yung bag na hiningi ko sa Panginoon. Worth million, ibinigay sa akin. Sino po sa inyo dito naniniwala, there is power in every words na lumalabas sa bibig natin. Pwede nating utusan. Pwede mag-manifest yung mga promises ng Panginoon. Kaya lang manampalataya ka muna. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Naniniwala ako, totoo, ang year ng 2025 is a year of increase. Year of increase. Ang year ng 2025, kahit sa ministry, magtataka ka, ang daming gagawin sa'yo ng Panginoon. Ihanda mo lang sarili mo. Sabi mo sa katabi mo, magpakasipag ka lang. Magpakasipag ka lang kasi hindi magbubukas yung mga ministry na yan unless otherwise. Sabi mo sa katabi mo, tamad ka. Walang tamad sa Light Church. Amen, amen. Wala, lahat masisipag tayo dito. Yung panghuli po, pang-apat, ano po nagagawa ng sustaining power of God? We can seeking God's wisdom. Pwede tayong kumuha ng karunungan mula sa Panginoon. Alam niyo po, nabuksan yung isip namin habang nakikipag-fellowship kami, Pastora Joanne. Alam mo nang, on point. Yung sinasabi mo, kailangan namin yun. Oo nga, mga pastor kami, pero para kami mga lulugo-lugo. Mga pastor kami, pero para bang kami ang hirap na hirap. Mga pastor kami, Panginoon, para bang nangkikiusap pa kami doon sa pinagtatrabahuhan namin. Mga pastor kami, Panginoon, parang walang nangyayari. Pero alam niyo po, nung binuksan niya, sabi ko, Lord, oo nga, no? Today, I declare, yung pera ng mga wicked, papasok sa bank account, mag-a-agree kayo doon. Lord, kami din, kami din, kami din, kami din. Hello, may kausap po ba ako ngayon? I-increase ang Panginoon yung pananampalataya mo, simulan mong manampalataya sa Diyos. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Alam niyo po, mga magulang at mga kapatid, nandun po kami sa airport, pauwi kami. Magtatapos po ako dito, nag-uusap kami, what is the next destination? Sabi ng mga kasama kong pastor, Pastora, Israel. Sino po gusto pumunta Israel? Sabi ng Panginoon, kapag yan daw ay kalooban ng Panginoon, He will pay the bill. Amen? Alam niyo po, Israel, sabi ko, Lord, pangarap ko po yung Israel. Alam niyo po, nag-uusap po kami bago umakyat. Pag akyat namin sa eroplano, sa likod ko, mayroong isang Hudyong nakaupo. May Hudyong nakaupo, sabi niya, Filipino? Yes, you are Filipino. Sabi namin ganon. Sabi niya ganon, where are you from? Sabi ko, you're from US? No, I am a Jew. Sabi niya ganon, I am an Israeli. Ganyan, ganyan, ganyan. Sabi niya, you know what? In our prayer works, we always pray Israel. Oh, thank you. Sabi niya ganon, sabi ko, tay, kausapin mo na. Ang upuan ni Pastor Emil, si Pastor John, ako sa gitna nung dalawang lalaking pastor, napunta po sa likod, nakatabi ng Israeli, si Pastora Loida. Sabi ko, si Pastor Emil nandun sa kabilang side. Tay, kausapin mo na. Sinusay niya sa kung ganon. Uy, kanina lang pinag-uusapan natin bago tayo umakyat ng eroplano. Ang kasunod na destination, Israel. Ayun ang Hudyo. Sabi niya, meron ng may ilang part na daw sa Israel na binubuksan para sa mga tourists. Pero not in the Palestine. Sabi niya ganon. Sabi niya, I've been praying for you. Sabi niya ganon, I will pray for you. Actually, nagpa-picture kami sa kanya na cellphone ni Pastor Emil. Sabi ko, tay, may mga manifestation na ginagawa ang Panginoon, lalakaran na lang natin. Nag-agree po ba kayo dyan? Alam niyo po, ultimo yung pagkain namin, doon sa plat na aming tinutuluyan, maiiyak ka sa Panginoon. Uuwi po kami, gagala po kami ng umaga, pagbalik po namin, makikita po namin puro mga prutas. Para kaming mga anak ng hari. Alam niyo po, hindi po natanggal sa isip namin, anak kami ng hari. May mga fruits, may cherries na napakatatamis, may ubas, may apple, may orange. Pagkatapos may mga tinapay, tas malalaking tubig. Kung 5 kami, 5 yung malalaking tubig. Sabi ko, Lord, para kaming may nanay na nag-aabang sa amin doon sa bahay.
Kasi yung taong ginamit din po ng Panginoon, kapatid po ng ating kamanggagawang si Sister Beth, siya po, doon siya nanungupahan sa lugar na amin pong tinutuluyan. Alam niyo po, ultimo pagkain, doon ko napatunayan. Sabi ko, Pastor John, magkano yung pinapalit mong dollar? 3,000. 3,000 lang pinapalit mo. May kulang pa ba? May sobra pa ba? Wala na, Pastor, sabi niya ganun. Wala na po, sabi niya ganun. As in, pero nakapag-uwi pa yan ng isang box ng tsokolate. Nakapag-uwi pa yan ng cherry na isang box. Namili pa. Sabi ko, 3,000? Saan aabuti ng 3,000 mo? Alam niyo po, mga magulang at mga kapatid, doon ko po napatunayan. Sabi ko, Lord, you amaze us. Hindi ka magpapabaya. If you want na ma-experience ng mga anak mo, yung pananampalataya namin, i-increase mo, gusto mong i-increase, Lord, tatrabaho ka talaga, gagawa ka. Sabi nga ni Pastor Emel sa amin, Nak, kung sininang Joan mo, tinanggap tayo sa church, tapos na, gawa na ng tao yun. Buti na lang din niya tayo tinanggap. Kasi hindi natin makikita yung kapangyarihan ng Panginoon. Kapatid, mga magulang na kasama ko ngayon, sometimes hindi inaalaw ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tugunin ka sa paraang gusto mo. Gusto kang tugunin ng Panginoon sa paraang gusto niya. Para makita mong huwag magtiwala sa sarili mong kakayahan, kundi magtiwala sa mga pangako ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tatayo sa umagang ito. God wants to increase our faith. Pero mangyayari lang po iyan if we will allow to exercise our faith. Because God wants us to exercise our faith. Gusto ng Panginoon, i-exercise mo yung pananampalataya mo. Hindi ko alam ano ang pinagdadaanan mo ngayon, anong kakulangan meron ka ngayon. But kapatid, sinasabi ng Panginoon, have faith. May ginagawa ako. Even hindi mo nakikita, may ginagawa ako. Hindi mo nararamdaman, pero may ginagawa ako. As you close your eyes and as you bow down your head, continue to keep this word in your heart. Na Lord, anuman ang aming pagdaanan, we know, Father, that you are our side. Alam namin, Panginoon, kasama ka namin. Alam namin, Panginoon, na mananagumpay kami kasi mga anak mo kami. There are persecution, yes, pero God, pananampalatayanan namin ang ginagawa mo, ang gagawin mo, at patuloy na gagawin sa amin pong mga buhay. Today, change our mind, change our mindset in the name of Jesus, O God. Lord, lakihan mo, Panginoon, ang aming mga puso na panghawakan, Panginoon, yung mga pangako mo sa amin pong mga buhay. Hallelujah. Ora karabasika rababababahay. Hallelujah. The Lord is working. The Lord is continuing working sa iyong sitwasyon, sa iyong buhay, sa umagang ito. Hallelujah. While we're singing this song, hallelujah. Lift up your hands towards heaven. Lift up your hands towards heaven. Hallelujah. Declaring, hallelujah, that God is working. He is working. Ora karabasika rabababababababahay. Ora karabasika rabababababahay. Working in our family. Working, Panginoon, in our work. Working in our businesses. Working, Panginoon, in all aspects of our lives. Ora karabahay. I worship you. I worship you. You are here, working this place. Oh, working in this place. Oh, increase the faith of your people. The faith of your people. Oh, the karabasika rabahay. Promise keeper. Oh, hallelujah. Declare that God is working. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when you see it, yeah, hallelujah. even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, even when I don't see it working. Oh, Even when I don't feel yes, oh God, hallelujah. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. even when I don't
nakikita minsan You never that stop. you are working. You never stop But God, working. indeed you You are. never stop. You're You working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. Even when I You don't never see stop. it. You Yeah. never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never Yeah. stop working. You never stop. You never stop. Even when I don't see it. Even when I Di don't namin see nakikita, it, you're Panginoon. working. Even Yeah. when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never Sa stop. unang You pagkakataon, never stop even when I working. don't see it. Even when I don't see it, you're Yeah. working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. God will increase your faith. God will increase your faith. Aura kara ba 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 hoy. God will increase your faith. My God, that is who you are. Waymaker, hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sa unang pagkakataon, Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you That is are. our God. That is who you are. That is who you are. Father, this morning, naniniwala kaming lalabas kami sa lugar na to. Amen. Punong-puno ng pananampalataya na paglabas namin sa lugar na ito, Panginoon, Lord, mga hawa kami ng walang pananampalataya. Mabibigyan, Panginoon, yung mga tao ng pag-asa sa labas because ang mga anak mo na pinalakas sa umagang ito, Panginoon, Lord, mga hawa sila, mga hawa sila, ay yung pananampalatayang in-increase mo sa kanila, Lord, magkakaroon ng matindi, Panginoong, resulta sa kanilang mga buhay. There's gonna be manifestation. Lord, those who have illnesses and sicknesses, there's gonna be healing right now. Lord, we pray, Panginoon, for breakthroughs. We pray, Father God, for a broken relationship. In the mighty name of Jesus today. Come on, church, hawakan po natin yung kamay na katabi natin. Lord, naniniwala kami. Pray for one another. Pray for one another. Panalangin mo yan sa Panginoon. Lord, today, I declare, in the name of Jesus, there's gonna be breakthrough. There's gonna be increase of their faith. There's gonna be increase of their love. Increase, Panginoon, in all aspect of their lives. In the name of Jesus, oh God. Ora karabasi karabababahay. We continue breaking every chain, breaking every chain, breaking every poverty, breaking every poverty mindset. In the name of Jesus. And today, oh God, lalakaran namin ang mga pangako mo. Lalakaran namin, Panginoon, ang nais mo sapagkat totoo ka na nangako sa bawat isa sa amin. We thank you, Lord God. We thank you, Lord God. There's gonna be increase, 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 increase. Oh, hallelujah. Father, we thank you. We thank you, Lord, for this morning, for reminding us, God, that we are your children. We are your sons and daughters. Lord, we will change our mindset. We will change how we think. We will change, Panginoon, the way we think. Sapagkat naniniwala kami, it all starts in our mind. It all starts sa kung anong pinaniniwalaan namin. It's all start, Panginoon, sa kung anong nilalakaran namin. Today, church, as you lift up your hands, continue to receive the prayer of blessing. The Lord bless you. The Lord keep you. May His face shine upon you. The Lord bless the work of your hands. The Lord give you hope, peace, love, joy. God wants to increase you.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in the mighty name of Jesus. And everybody shout aloud. Amen. And amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.